Department of Justice nilinaw itong provisional acceptance pa lamang ang status sa witness protection program ng mga dating Department of Public Works and Highways officials at itong mag-asawang Diskaya. Yan at ang mga report na tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Binigyan linaw ng Department of Justice na nasa provisional acceptance pa lamang ang status ng mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways at mag-asawa Diskaya sa kanilang Witness Protection Program. Batay sa opisyal na payag ng kaguran na ipinadala ni Justice Assistant Secretary Miko Clavano, nilinaw rito na tanging proteksyon pa lamang ang saklaw sa ganitong uri ng probisyon. Ibig sabihin, layon sa programa na mas siguro ang kaligtasan ng mga tatayong testigo o mga individual na sangkot sa manumalyang flood control projects. Kung kaya't itinuturing bilang protected witnesses ang mga naisama sa naturang Witness Protection Program. Partikular kabilang narito ay sina former Department of Public Works and Highways officials Bryce Erickson Hernandez, JP Mendoza, Henry Alcantara, Roberto Bernardo at pati ang mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya. Habang ibinahagi naman ni Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ang pinagkaiba nito sa pagiging state witness. Kanyang binigyan din na ang pagiging isang provisional ay hindi nangangahulugang otomatikong testigo na ng Estado. Layon lamang anya nito ang hiling maproteksyonan at masiguro ang kaligtasan ng mga testigong sangkot sa kontrobersiya. Hindi kasi yan, dalawang klaseng testigo yan. Yung witnesses who need protection is one of them, siyempre, no? They apply to the witness protection. But for them to become state witnesses is another matter. So in provisional means they're not witnesses, if there will be. But it's our duty to protect witnesses who will testify in a criminal prosecution for the government against the persons who violated the law need protection. And they ask us for help, they wrote us letters, at least we can offer physical protection. But as regards to legal protection, as regards to being a state witness, that's a different matter. Sa kabuuan, nasa 6 katao na ang nagpahayag ng kanilang kagustuhan mapasailalim sa Witness Protection Program. Bagamat tila dumarami o nadaragdagan pa kumpara nitong mga nakaraan, hindi naman na ito ikinagulat pa ni Justice Secretary Remulla. Natural lamang raw na dumami ang mga nais mapabilang sa naturang programa dahil sa mga posibleng maitulong nito sa kanilang kaso. Malamang anyay, inudyukan o payo ito ng kanilang mga abogado sapagkat kalakip nito at maituring bilang isang state witness ay ang pag-absuelto o pagiging malaya mula sa pananagutan. Kung kaya ani Justice Secretary Remulla, maingat ang kaguran sa isinasagawang ebalwasyon para matukoy lamang ang kung sino ang makatutulong sa case build-up hinggil sa manumalyang flood control projects. Natural yan. Kasi nga, people don't realize how stringent the WPP can be. At syempre, it's also the advice of lawyers that if you go to witness protection and you are discharged as a state witness, wala kang liability. Kaya iniingatan namin yan. We're very careful about witnesses that the government needs to be able to prove a case. Sa kasalukuyan, tanging mga protected witnesses pa lamang ang inilalabas ng kaguran kaugnay sa mga testigo at sangkot sa isyu ng flood control projects. Binigyan din ng kalihim na wala pang itinuturing na state witness ang Department of Justice sapagkat dadaan pa ito sa masusing proseso ng ebalwasyon. Mula Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Bast Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.